Mm. Para kang kumakain ng bula. Melt in your mouth talaga. So yummy. Mm. Harap. Pwede nyo guys ibenta yung isang buo na to na 400 pesos. Pagkalahati is 200 pesos. Yan. So gawin nyo na guys. So ang una natin gagawin guys ay mag-separate natin yung egg yolk sa egg white. Yan. So sana ang mabili nyo itlog ay bago para maganda kasi pagka luma yung inyong egg ay mahihirapan kayong pag-separatein yung egg white sa egg yolk. Malalaman nyo naman guys pag yung inyong yolk ay yung inyong egg ay luma kapag yung egg yolks nyo ay mabilis na siyang mabasag. So sa mga nakakaraang video natin, ang gamit lang natin doon ay 7 pieces na large egg. So dito ay itatry natin na 10 pieces yung ating gagamitin para mas malaki siya. And then mas stick yung ating pinaka custard. Yan. Yun. So ayan, i-mix lang natin dito. At ilalagay na natin yung 1 can na condensed milk, any brand. So syempre, ang gamit ko dito ay Jersey. And then, lagyan natin ng 1 teaspoon of vanilla. I-mix lang muna natin siyang ganyan. Halimbawa, yung inyong egg yolks ay maputla. Pwede nyo guys patakan ng konting food color na yellow. Or, so ano ba, boil na. Yan, low fire lang tayo guys. So, pwede nyo guys patakan ng konting food color. Siyempre, gamit natin ang Neko liquid food color na yellow. So, konti lang. Para lang mabuhay yung kulay ng ating pinaka palaman. Pinaka custard. Ayan. So, nadami pa yata. Siyempre, kailangan, pag maputla, lagyan nyo namang food color. Kasi, ang mga client gusto niyan ay catching kahit na hindi masarap. Gusto nila mukhang masarap pa lang sa umpisa. So, kung kagawa kayo ng braso de Mercedes, lagi nyo uunahin gumawa ng pinaka-feeling yan. Para nun, habang niluluto nyo yung inyong pinaka-braso or pinaka-mirang, ay yung inyong cream ay lumalamig na din. Etong cream na to, habang lumalamig siya, ay nagseset siya or lumalapot. And then, ayan, so pagka naluto na, lagay na natin yung ating 30 grams of butter or refrigerated margarine. Margarine. Patay na natin. Ayan mo. Ito naman, kainin sa vlog. So, ito na siya, guys. So, ito na, guys. Lagyan natin ng 1 teaspoon of vinegar. Ito yung 10 na egg white. Yan. So, pagka ganyan na siya, protein na, saka natin nilalagay yung ating 1/3 cup of white sugar. So, gradual lang din. And then, lalagyan din natin ng 1 tablespoon na cornstarch. So, para mawala yung lansa o yung amoy ng pagkaitlog, add kayo ng 1 teaspoon of vanilla. So, ganyan lang kabilis. So, malalaman nyo pag okay na yung inyong pinaka-mirang, hindi na siya mag-slide. Yan. Then, lagay na natin dito sa ating pinaka-tray. Ang size ng ating tray na to ay 10 by 14. Yes, 10 by 14 to. Ayan. So, spread nyo lang dito sa inyong pinaka-tray. And then, saka na natin lalagyan ng design. So, kung wala kayo ng ganito, pwede kayo guys gumamit ng tinidor. Yes. Kahit ano, kung ano gusto nyong maging itsura ng mukha ng inyong pinaka-braso de Mercedes. Yan. Pwedeng may paganyan. And then, ibe-bake na natin siya sa 150 degrees Celsius ng about 20 to 25 minutes or hanggang maging golden brown na. Ang mga mirang ay mabilis lang yan maluto, guys. Yung baba, guys, 130. Yung taas naman ay 150. Kailangan na preheat nyo na yung inyong oven bago nyo ilagay yung inyong pinaka-cake. So, timeran natin ng 25 minutes. Yun.
So, ayan guys, ang ginawa ko dyan is nakapatay na yung ating oven, pero nakasindi lang yung ilaw. Yung mga Braso de Mercedes, wag nyo muna agad hahanguin. I-rest nyo muna siya ng ilang minuto sa oven para hindi siya mag-shrink. So, ayan siya. Hindi siya babagsak. Hindi siya magugulat. And then, ayan na siya. So, ang gagawin natin dito, habang mainit pa ay medyo balat-balatan lang natin. Para mas mabilis kasi siyang matanggal kung medyo mainit pa. And then, i-rest ulit natin siya ng few minutes lang. Basta lumamig na siya ng konti ay okay na yun. Yan. And then, ayan guys, gagamit tayo dito ng cheesecloth or yung pinagsuputan natin ng harina. Siyempre, kailangan nalaban nyo, malinis siya. Ito kasi, mas maganda siyang ipang-roll sa ating mga rolled cake or dito sa ating Braso de Mercedes. So, bago yon, i-dust natin yung ating pinaka cheesecloth o yung katsa para hindi dumikit yung ating Braso de Mercedes. And then, ganun din yung ating pinaka cake. Yan. And then, ipip-flip natin dito sa ating pinaka cheesecloth. Saka nyo dahan-dahan balatan. Yan. So pag masyadong malakas yung pinakailalim nyo guys, ano nangyayari, nasusunog. Pag nasunog siya, mas mahirap siyang balatan. Kaya ang ginagawa ko, ini-interest ko na kung 150 degree yung nasa taas, yung sa ilalim medyo 130 ko lang. Or depende pa din yan sa oven na gamit nyo. Pwede kasing 150 degree Celsius up and down. Sabi ko nga, kayo mismo ang maglalaro doon sa gamit nyong oven. Nakadepende pa din ang pagluto natin. Nakadepende pa din ang kalalabasan ng ating cake sa oven na ating ginagamit. So, ayan na. So, ito yung ating niluto kanina. Huwag naman kahit na hindi masyadong madami, guys. Kasi pag masyadong makapal, nakakauma yan. And then, pwedeng ganyan. I-spread nyo lang. Kahit na yung isang diretso na lang yan, pwede. Or, inipis nyo na lang dito sa side na yan. So, ayan na guys. Dahan-dahan nating i-roll yung ating pinaka-braso. Ano ba? Ayan. So, hayaan nyo lang siyang ganyan. Ayan. So, ayan. Ayan. Medyo lumabas yung pinaka-palaman. Okay lang yan. Yoy! Hala, lumatag. Para maganda yung inyong Braso de Mercedes, ay ikat nyo siya dyan. Ayan. And then, ang gagawin nyo dyan ay i-spreadan nyo lang dito guys sa pinaka dulo nyan. Yung pinagkatan nyo. Para maganda yung dulo. Pag di nyo kasi dyan guys kinat yan ay pangit syempre. And then, dito tayo sa kabila. Yan. So, ito guys, ikakat na natin ang ating Braso de Mercedes. Yan. So, ayan, ito na yung ating Braso de Mercedes. Kita nyo naman, napakakapal. Mas pinakapal siya kumpara sa 7 pieces na itlog. Ang ginawa natin dito is 10 pieces na large na eggs. Yan. So, kita nyo naman, napakalambot. Up.
Saktong-sakto lang guys yung tamis niya. Dahil sa 10 pieces na large egg whites natin, ang nilagay lang natin doon, 1/3 cup of white sugar lang. So, hindi siya masyadong matamis yung pinakamarang natin. Para kang kumakain ng bula. Melt in your mouth talaga. So, yummy. Harap. Pwede nyo guys ibenta yung isang buo na to ng 400 pesos. Pag kalahati is 200 pesos. At alam nyo ba, mas masarap to pagka frozen. Hindi siya ganun titigas. Malambot pa din siya. Melt in your mouth pa din siya. Pero para siyang nagyayelo. Basta di mo siya ma-explain eh. So, masarap. And then ito guys, nakita nyo yung powdered sugar na yan. Siyempre, pagka lumilipas na yung mga ilang araw na nasa chiller siya, ay mawawala yan, magme-melt yan. Magiging clear na lang, pero maganda pa din. At para hindi lumabas yung pinaka-tubig, makikita nyo, yung parang nagpapawis yung ating braso de Mercedes. Ibig sabihin nun, masyadong madami yung sugar na iniligay nyo sa inyong meringue. Kaya ang nilagay lang natin dito sa 10 itlog na large na egg whites ay 1/3 cup lang. So, di ba, napaka-konti. Kaya naman, hindi siya ganun katamis. Ang matamis lang dito, guys, yung pinaka-custard niyan. Pero, nagbe-blend talaga yung lasa. Kaya, sulit na sulit. Yan. So, gawin nyo na, guys. Bye!